Narito na ang mga nagtrending na kwento sa social media. Driver na pangarap maging abogado, hinangaan ng abogado niyang pasahero at sinaluduhan ng netizens. Delivery rider pinuri matapos ibalik ang maiwang gamit ng kanyang pasahero. Amerikano tuwid sa pagsasalita ng Filipino, hinangaan ng mga Pinoy. Bagong panganak na kuting sa Brazil na mayroon lamang na isang mata, viral. NCDA, kinundi na ang nauusong blind prank trend sa TikTok. 3 kulay asul na aso na mataan sa Chernobyl exclusion zone. Adele, mapapanood sa big screen sa kauna-unahang pagkakataon para sa Cry to Heaven. At viral plush toy na labubo na paulat na magkakaroon ng pelikula. Iba't ibang mga nag-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak, hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang iyong tanghalian. Sa ngalan po ni Arnold Herrera, ako si Millie Borja. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang storya, habang ang iilan namumuhay sa yaman ng pamana ng magulang, koneksyon at oportunidad buhat ng kani-kanilang background at pangalan, ang marami sa atin, doble naman ang kayod at doble rin ang pagod para lang makamit ang pangarap at ang nais na komportableng buhay. Para kasi sa mga kapuspalad, ang paglaban ng patas ang natatanging paraan para makaangat. Katulad na lamang ng isang driver na nakatagpo ng isang abogado na kahit maedad na, pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. At ang driver, nais ding maging isang abogado sa hinaharap. Ang kwento ng future attorney na ito sa report ni Rose Babiera. Bawat araw ay isang oportunidad para mangarap. At bagamat libre ito, sa iilan, ito ay may presyo. Gaya na lamang ng kwentong ibinahagi online ni Attorney Jackie Cristobal, isang abogado sa Senado. Nag-book si Attorney Cristobal sa isang car booking app papunta sa kanyang trabaho. At dito, nakilala niya si Tatay Benji. Gaya ng maraming driver na kinakausap ang kanilang mga pasahero. Nang makita ni Tatay Benji ang destinasyon o drop-off ni Attorney Cristobal, ay agad itong nagtanong ukol sa kanyang propesyon. Si Attorney Cristobal naman, ibinahagi sa driver na siya ay isang abogado na naglilingkod sa Senado ng ating bansa. Nang marinig ito, napangiti raw agad si Tatay Benji at agad ipinakita ang kanyang ID. Si Tatay Benji pala ay isang estudyante ng Political Science sa University of Makati. Siya ay nasa 2 taon na, 1 taon na lang ay magtatapos na rin. At pangarap niya maging isang abogado balang araw. 55 taong gulang na si Tatay Benji. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang driver at sa tanghali pumapasok siya sa eskwela at sa gabi hanggang hating gabi ay balik na naman siya sa kalsada para mamasada. Buong 3 taon niya sa kolehiyo ay scholar siya ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Dagdag pa niya, ang kanyang asawa raw ay isang elementary teacher sa isang paaralan sa parehong lungsod. Kaya gayon na lang ang kanilang pagpapahalaga sa edukasyon, dahilan kung bakit sinisikap niyang makapagtapos. Kung papalaring maging isang abogado, anya baka siya ay senior citizen na sa panahong iyon. Gayunpaman, determinado siya na tuparin ang pangarap. At least sinubukan niya at natupad ang kanyang pangarap, anya pa. Tinapos ni Attorney Cristobal ang kwento sa panghihikayat sa publiko na hindi pa huli ang lahat at walang mahirap at imposible sa taong nangangarap. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, umani ng papuri mula sa maraming netizens ang katapatan ng isang delivery rider matapos niyang isauli ang paper bag na naiwan ng kanyang pasahero. Naging usap-usapan ang kanyang ginawa dahil sa sipag niyang makipag-ugnayan at ipaabot agad ang gamit na muling nagpatunay na marami pa ring matitinong driver at mabubuting Pilipino. Ang mga pangyayari sa report na ito. Isang driver ang umani ng papuri sa publiko sa kanyang pagbabalik ng paper bag na naiwan ng kanyang pasahero.
Kinilala ang driver na si Eric Layos Ovejas, habang ang uploader naman na kanyang pasahero ay ang psychometrician at psychology instructor na si Diana Jane Badwa. Naiwan ni Badwa ang paper bag sa sasakyan ni Ovejas habang paalis na siya papunta sa airport. Ngunit may iba ng pasahero si Ovejas kaya't hindi na sila nagpang-abot. Sa kabila nito, nangako ang driver na ibabalik ang mga naiwan niya at sinabihan si Badwa na pwedeng kunin ito sa kanyang workplace kinabukasan. At dahil nag-expire na ang kanilang chat, nakipag-ugnayan si Ovejas kay Badwa sa Facebook upang maayos ang pagbabalik ng gamit. Kinabukasan, ipidala na niya ang paper bag sa kaibigan ni Badwa sa Maynila sa pamamagitan ng same-day delivery service. Aniya, kung hindi lang para sa kanyang anak ang nilalaman ng bag, baka hindi niya na ito kukunin. Pinuri naman ni Badwa ang ginawa ni Ovejas at nag-iwan ng review at tips sa Grab app. Subalit gusto rin niyang ibahagi sa publiko ang kabutihang taglay nito. Hinikayat niyang iba na i-share ang post upang magbigay ng good karma kay Ovejas. Samantala, ipinalala naman ng Grab sa mga driver na ibalik ang naiwan ng pasahero sa pamamagitan ng pag-aayos ng meeting o paghagilap sa Grab Driver Center. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating sunod na viral story, napawawang isang Pinoy sa Amerika sa nakausap nitong foreign national sa isang sikat na food chain dito sa Pilipinas. Imbis kasi na mag-effort pang magsalita ng Ingles, ay nagulat na lamang ito na tuwid palang magsalita in Filipino ang nakausap na foreigner. Ang kwento ng foreigner na may pusong Pinoy, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Masaya ang naging tagpo ng mga Filipino diners sa isang sikat na Pinoy fast food chain sa Dallas, Texas sa Amerika. Ang kanila kasing nakausap na foreign national ay tuwid pala magsalita ng Filipino. Ako, 12. Siya, taga-Arkansas. 11 months. Arkansas. Arkansas, Little Nag-visit lang Rock. siya sa akin. Pero sa US, gano'ng katagal? 11 months. 11 months talaga? Opo. 10 months akong married na. Oh. Ang galing mo. So, ano- Nakakatuwa ka naman. So anong visa, yung fiancé visa ba? ang Opo, ginamit mo? opo. Ano pa, process pa po ang Mahaba yung process pa eh. ano ba yan? Baka sa naturang video, nakuwang-kuha ng Amerikano pati ang Pinoy accent habang ito ay nakikipag-usap. Pagbabahagi nito, nakapangasawak siya ng Pilipina mula Batangas noong 2023 na hinintay pang maproseso ang kanyang visa para makasama niya na rin ito sa Amerika. Labis naman ang tuwa ng Pinoy diners na nagtanong din na iba pang tanong tulad ng paboritong Pinoy food. Mahirap yun eh. Lahat. Tingin mo sa akin. May problema ba ako sa pagkain? Pag-explain na lang. Tignan mo yung dala niya. Talaga, siguro, siyempre adobo. Adobo. Oo, yes. Yung curry, chicken curry. Matik na yan. Ako, Sisig. Oo, masarap yan. Oh my God. At saka lomi. Mahilig talaga sa lomi. Bukod naman sa napangasawang Pilipina, nakatulong din sa Amerikano ang pagkatuto sa Filipino ay nung manatili ito sa Maynila noong 1998 bilang isang missionary na tumagal naman ng 2 taon. At simula raw noon ay minahal niya na ang bansang Pilipinas. Noon pa, talagang mahal na mahal ko ang bansa ng Pilipinas. Talaga kalahati ng puso ko ay naging Pilipino talaga. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, marami ngayong kumukundina sa nauusong bulag-bulagan prank sa social media, partikular na sa TikTok. Gate ng National Council on Disability Affairs, hindi dapat gawing kakatawanan o costume ang kapansanan ng isang tao at nagpaalala na labag ito sa ating batas. Ang buong detalye sa report ni Rofic Manuel. Ng National Council on Disability Affairs o NCDA ang viral Emily blind prank na nauuso ngayon sa social media, partikular na sa TikTok, kung saan nagpapanggap ang mga netizen gaya ng mga bata na bulag kapalit ng umano'y papremyo. Giit ng NCDA, ang kapansanan ay hindi isang costume at hindi dapat itong ituring bilang entertainment o katatawanan. Ang kumakalat din anilang video prank ay maituturing na diskriminasyon sa mga may kapansanan at ginagawang katatawanan ng mga totoong fundraising efforts para sa mga may kapansanan. Paalala ng komisyon, labag sa Republic Act No. 9442, ang gawing katatawanan, anumang pangiinsulto at diskriminasyon sa sino mang may disability mapa online man. Mariin ring tinutulan ng maraming netizens ang prank na ito. Anila, isang malinaw na paglabag ito sa Magna Carta ng PWDs at kawalang respeto sa kanila.
Giit pa ng ilan sa comment section ng NCDA, hindi umano sapat ang kondenahin lang, bagkus ay magkaroon ng aksyon at sampulan ang mga taong sangkot sa ganitong gawain. Kasabay nito, nanawagan ng NCDA sa publiko, mga content creator, magulang at iba pa na maging responsable sa paggawa ng kanilang content online. Hinimok din ng komisyon ang lahat na protektahan ang dignidad ng mga persons with disabilities, itaguyod ang kanilang karapatang pantao, pagkakapantay-pantay at sila ay igalang. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang pambihirang tagpo ang nasaksihan ng isang fur parent mula sa Brazil matapos makita ang bagong panganak na kuting na mayroon lamang na isang mata. Ngunit matapos ang 2 araw ay namatay rin ang umunoy binansagang the Cyclops cat. Kung ano nga bang itsura nito at paliwanag ng mga eksperto sa report ni James Galange. Agaw atensyon online ang isang bagong silang na kuting sa Brazil. Ngunit hindi lamang ito isang pangkaraniwan dahil ang fur baby mayroon lamang na isang mata. Ayon kay Gilberto Almeida, ang owner ng kuting, ito raw niya ang unang pagkakataon na makakita ng itong kaso kung kaya't binansagan niya itong Cyclops cat. Ngunit matapos ng 2 araw, nasawi rin ang fur baby matapos mapansing nahirapan ito sa paghinga. Paliwanag ng mga eksperto, ito raw ay ang tinatawag na cyclopia o isang rare na congenital disorder na hango mula sa Greek mythology monster na si Cyclops na isa lamang ang mata. Sa isang media interview kay Janet Silva, isang veterinarian sa Brazil, nangyayari ang cyclopia sa tuwing nade-develop ang embryo kung saan imbis na brain structure ay isang mass form na lamang ang nabubuo kung kaya't napoposisyon ang mata nito sa gitna. Pero bukod dito, nang dahil sa kondisyon na ito ay bihira lamang mabuhay ng matagal ang mga hayop tulad ni Cyclops na pumanaw rin matapos ang 2 araw. Habang may ibang kaso naman na namamatay na ang kuting sa loob ng sinapupunan ng ina kapag mayroon ng senyales ng abnormality sa pagbubuntis. Base sa WebMD, nangyayari lamang ito ng isang beses sa bawat 100,000 kuting na naipapanganak. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sunod na istorya, halos 4 na dekada matapos ang nakamamatay na Chernobyl nuclear disaster sa Ukraine, tila may panibagong misteryo ulit na tumambag sa publiko. Namataan sa loob ng Chernobyl exclusive zone ang 3 aso. 3 aso na kulay asul. Ang tanong, paano nga ba ito nangyari? Narito ang report ni Arnold Herrera. Nag-viral sa social media ang video na ito ng 3 aso na nagkulay asul habang nagpapalibot-libot sa loob ng Chernobyl Exclusion Zone. Kabilang sila sa tinaguriang Dogs of Chernobyl project na naglalayong pangalagaan ng mga fur baby na napilitang makulong sa loob ng restricted area. Kwento ng uploader na Clean Futures Fund na ispatan nilang 3 habang nanguhuli at nagkakapon ng iba pang fur babies sa paligid. Para sa mga nag-aalangan sa misteryosong Chernobyl dogs, paglilinaw ng non-profit group, hindi fake o edited ang mga larawan na kanilang ipinost. Ayon sa veterinary officer na si Dr. Jennifer Betts, posibleng nagpagulong-gulong ang 3 sa isang chemical substance mula sa isang portable toilet sa lugar. Sa panig naman ng iba pang eksperto, posibleng na-expose sa mga aso sa copper sulfate o cobalt compounds mula sa mga abandonadong pabrika. Sa katunayan, kaparehong insidente rin ang nalitratuhan sa bahagi ng Russia noong 2021, bagay na iniugnay sa direct contact o ingestion ng toxic substance mula sa isang abandonadong pabrika. Wala pang katiyakan pero malabo raw na resulta ito ng radioactive particles mula sa Chernobyl nuclear explosion noong pang April 1986. Lalo't mukhang healthy naman daw ang mga ito ng kanilang makita. Gayunman, binalaan pa rin ng mga bisita na iwasang lapitan ang naturang fur babies habang hindi pa dumaraan ang mga ito sa pagsusuri. 1986 nang sumabog ang reactor ng Chernobyl Nuclear Power Plant sa nooy Soviet Union na hanggang ngayon ay itinuturing na worst nuclear disaster sa kasaysayan. Dahilan para isara sa publiko ang 30-kilometer area sa palibot ng planta. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
sa ating trending showbiz balita. Mag-hello to acting era na ang singer-songwriter na si Adele. At heto naman para sa mga nangongolekta ng labubo, ang viral plush toy na yan, magkakaroon nga ba ng pelikula? Ang pagbibidahang movie ng Rolling the Deep Hitmaker at detalye sa Labubu movie sa report ni Showbiz Angel. For the first time, sasabak na rin sa pag-arte ang Grammy-winning singer na si Adele. Ang Chasing Pavements hitmaker bibida sa pelikulang Cry to Heaven, adaptation ng 1982 novel ni Anne Rice. Ang fashion designer and filmmaker na si Tom Ford ang siyang direktor, writer at producer ng pelikula. Susundan nito ang kwento ng isang Venetian noble at isang maestro castrato na parehong nag-aasam na makilala sa mundo ng opera. Nasa pre-production stage na naman pelikula sa London at Rome na inaasahang mapapanood next year. Samantala, hetong isa ring first time ang napaulat na Labubu movie. Ayon sa The Hollywood Reporter, Sony Pictures ang nasa likod nito, fresh off the success ng K-pop Demon Hunters. Sa ngayon, wala pang nilabas sa detalye kung magiging live action ba or animated ang pelikula bidang plush toy na kinahumalingan ng marami at maging ng mga celebrity. Ang elf-like character na Labubu ay gawa ng Hong Kong-born illustrator na si Kasing Long taong 2015, sold in blind boxes exclusively sa China-based retailer na Papa Mart. Para sa DZRH TV, ito po ang new Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na maitag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakatutok sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Sa ngalan ni Arnold Herrera, ako po si Millie Borja. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.